Good morning mga chaotics! So, for today's video guys, share ko sa inyo yung aking rhinoplasty journey. So, obvious naman medyo from our previous vlog, ayan, medyo wala tayong bridge sa ilong. Super pango, tapos sobrang laki. So, siguro marami nagtatanong sa inyo bakit ako nagpa-ayos ng ilong. So, yun nga guys, yeah, nag-start na kasi ako mag-YouTube, so para kasi yun, pangit siya pagka angulo tayo. Joke lang. So, naniniwala kasi ako guys na ang katawan ng tao ay siyang bahay ng ating spirito. So, kagaya ng isang bahay, kailangan natin siyang pagandahin at alagaan. So wala lang, yun lang gusto kong magkaroon, ma-boost lang yung aking self-confidence. So gusto ko yun nga, pag nakaharap tayo sa mga tao, syempre medyo okay yung tsura natin. Pero yun guys, meron akong yung napanood last sa isang comedy bar. So nanalo yung parang katuwaan nila doon, mga gay contest. So mga sila, hindi sila masyadong kagandahan. Hindi sila So, may tanong sa isa nanalo doon. Kung parang dalawa sila na lang natira. So, yung isa, ang tanong is kung payag ba kayo yung mga sa mga retokada or hindi. Yung isa yes, yung isa no. So parang ang sagot, ang sa kanya napunta, ayun nga, parang napunta sa kanya is yes. So ang sagot niya kung bakit yes, so sabi niya okay lang naman sa kanya yung mga nagparetoke kasi as long na hindi naman nagbago yung pagkatao ng isang tao, so yung physical na katawan lang naman yung pinaretoke niya, pero yung sarili niya or yung ugali niya, ganun pa rin as long na hindi tayo nagbago. So yun yung sabi niya. Tapos nagtawanan yung mga tao kasi nga yung sabi niya, at ito pa ang sekreto kung bakit ako nanalo. Sabi, alam niyo ba kung bakit? Bakit mo ba ang tanungin? Ayos, tanungin yung mga tao. Ang sabi niya, lahat kasi ng mga judges retokado rin. Kaya nanalo siya. So yun guys, share lang naman. Kaya natawa rin lang ako dun sa joke niya. So ayun, nanalo siya. So yun guys, December 2, kalib na nga ako. So yan ang problema ko sino isasama ko. So luckily nagkaroon ako ng kasama yung pamangkin ko kasi na-cancel yung nila pasok kasi nga may paparating na bagyo. So kinansel lahat ng mga klase sa Metro Manila. So yun nagkaroon ako ng isang kasama yung pamangkin ko. So yun, mga before 1 nandun na kami sa clinic sa may Vasquez, sa may sa hypermarket sa Lopez, sa Sukat Paranaque. So medyo maaga kami, tapos medyo matagal lang yung pag-antay namin kasi nga may na-delay daw na pasyente, na late yung dating, so naapektuhan, naging domino effect. So lahat ng mga naka-schedule medyo ewan ko totoo, pero yun yung sabi ng front desk. So ayun, instead na kasi 1 PM yung schedule ko, so nag-fasting na ako ng 7 AM. So mga 6 hours lang daw yung fasting. So no water, no food 6 hours prior. So yun nga nasa, so gutom na ako pagdating doon kasi medyo malayo yung biyahe, 1.5 or 2 yung binahe namin pamunta doon sa clinic kasi medyo malayo kami, na hindi kasi ako taga Paranaque. So yun guys,
Mga 2:30 doon pa lang ako na start hindi pa yung start na operation, pero start na facial muna, nilinis muna yung mukha ko preparation pa dun sa so meron sila nilinis sa facial, as in facial, may scrub, may ganyan, tapos yan ng mga cucumber para medyo fresh bago operahan. Tapos ayun, mga 3 nag-start yung operation, 3 PM. So nakausap ko naman yung anesthesiologist, so kinausap niya ako, ayun. Pero hindi ko lang natanong kung general ba or local anesthesia yung check niya. Pero yun nga, naramdaman ko pa yung swero, tapos naglagay na siya ng anesthesia. Hanggang yun, nakatulog na ako. Hindi ko na alam kung ano nangyari. Inigising na lang nila ako after nun. Doon ko na lang naramdaman doon na lang ako na nagkaroon ng malay. So hindi ko naramdaman the whole process ng operation procedure. So wala talagang naramdaman sakit kasi nga tulog ako. So, yun pa na pagising sa akin, so nakahiga pa ako sa operation. Ito pa yung nakakatawa guys, na-message ko pala sa Facebook sa messenger yung pamangkin kong kasama ko dun sa labas kasi nagantay siya sa akin. So, mga 3 hours lang nagtagal ng operation. So, ayun, nagulat na lang ako, sabi niya, may message daw, nag-message pa daw ako sa kanya, nag-send pa nga ng selfie sa kanya during nung pagising ko. Which is hindi ko na naramdaman, naalala guys. Siguro groggy ako dun sa anesthesia na nilagay sa akin. After nun tayo na may nakasave pang yun nga, nag-video pa ako dun habang nakahiga ako dun sa table or table. So hindi ko rin matandaan yun. So after nun guys, tayo na agad ako. Tapos, alis na kami ng pamangkin ko kasi magsasara na yung clinic kasi nasa loob siya ng hypermarket, SM hypermarket guys. So, ayun, kailangan umuwi. Hindi ka pwede mag-stay doon, hindi ka nagpahinga. So, ayun, after nung operation, may binigay lang sa akin mga instruction yung nurse, which is kailangan sundin, tapos kung kailan yung pati yung gamot. So, kasama dun siya sa operation na binayaran ko. Gadisyon na lang ako. So, ayun, instructions, may mga list ng instructions doon sa may binigay sa akin yung papel, tapos yung resibo na binayaran ko sa kanila. So, yun guys. So yun guys, kauwi lang ng bahay. Ayan, sa sobrang hilo, pagod na pagod ako. Commute lang kami pag uwi. Pagdating na sa monumento, tsaka kami grab. Sobrang mahal kasi pag galing sa Parañaque. So ayan guys, wala pa akong nararamdamang sakit. Kasi yung anesthesia pa, may anesthesia pa. So baka pag nag-wear off, tsaka natin maramdaman yung sakit. So ito guys, kagigising lang. So inom tayo ngayon ng gamot natin bago mag-breakfast. So 30 minutes siya bago mag-breakfast, inumin natin. Pangtanggal daw to ng maga. Hi guys, day 1 post-op natin. Post-op day. So 24 hours na tayo mula lang na operahan kahapon. Eto, medyo ngongo tayo ngayon kasi barado pa yung ilong ko. Naisipon ako ngayon. Ang lamig kasi ng panahon at naglanding na nga yung bagyong Tisoy dito sa atin. So, yun. Kanina umaga, nilinis ko na yung sugat. Nabawasan na yung mga dugo-dugo dun sa ilong. Tapos yung sa tenga, ayan, medyo siya yung pinakamaga. So, yun. Ininom ko na rin yung mga gamot na kailangan natin inumin ngayong araw. So, binigyan ako ng 3 gamot ni doktor. Yung una, yung antibiotic. 3 times a day siya iinumin. So, katatapos ko lang inumin yung pang 3rd ngayong gabi.
Tapos ko lang rin maligo kaya nakabad tayo kaya. So, pasensya na kung may nakikita kayo yung hindi maganda. So, yung kanina umaga, before breakfast naman, 30 minutes prior breakfast, uminom naman ako ng sera para daw yun sa pamamaga. So, yun nga. Tapos cold compress na rin ako. Advice sa akin, continue ko lang yung cold compress for 24 hours. So, tapos na siya today. Every 4 hours siya for 15 minutes. Tapos yun guys, binigyan rin ako ni doktor ng pain reliever, pero trinatry ko munang hindi inumin kasi tolerable naman yung pain. Hindi naman siya ganun kasakit. Lalo pag kumakain ako ng toothbrush, hindi naman ganun kasakit. Kaya yun, hindi ko muna siya ininom. Standby ko lang sa mga susunod na araw, baka magkaroon ng sobrang sakit na time. Kaya ayun guys. Tapos yung paliligo ko medyo putol-putol. Kanina nagpaligo ako patulong ako sa pamangkin ko. Paligo na kami sa labas habang nakaupo ako doon sa chair. Nakaganto ako para hindi mabasa, hindi pumunta sa mukha ko yung water. So medyo mahirap. Tapos sa face, punas-punas lang muna. Mabit lang ako ng Cetaphil para medyo malinis natin yung mukha. Kasi nga, ayan nga, kagabi pa hindi ako naligo. Tapos tulog agad ako, sobrang hilong-hilo ako. Hindi ko muna inano yung gutom ko. So, halos buong araw akong hindi na kumain. So, day 2 post-op tayo guys. So, nandito tayo ngayon sa NAIA Terminal 3. Papunta tayo ngayon sa Iloilo. So, yun kasi yung pinakamurang flight na nabili namin at nakita namin. So, after nun, pagdating sa Iloilo, punta tayo ng Boracay. It's 1:05 in the morning guys. Nandito na tayo sa Iloilo International Airport. Ay, matid pa tayo mapababa kanina guys kasi nga hindi ko daw dineclare yung operation ko. So kaloka si ate, yung cabin crew. Hindi ko alam, buti na sinabi ng minor operation lang. So yan, pumayag sila. Ay kaloka. So yan nga.
Hi guys, it's our fourth day post-op ng ating rhinoplasty. So, yan nga, natanggal ko na kahapon yung cast. Tapos, ayan, yung tenga natin medyo namaga siya. So, minessage ko kanina yung sa Vasquez Clinic. Sabi daw i-warm compress ko lang. So, yun nga. Yan, pasaway tayo. Lagot tayo kay Doc. Dumi-dumi mo! Dumi-dumi mo! Kahit ka-opera lang, tuloy ang ligaya. Sayang naman kasi guys, nakapagpabook na kami ahead. Kasi mura lang yung promo lang yung ano natin, plane ticket. So yun guys, kaya pinush na lang. So pinush natin guys. So ayan, tuloy pa rin na ligaya kasama mga tropa. So ayun, hanggang ano pa kami dito, hanggang 9, tapos punta pa kami ng Iloilo. Balak namin mag-Bacolod. So hanggang December 12 pa yung bakasyon namin. So hope hindi siya ma-infect guys. So ayun, abangan nyo yung mga susunod nating updates. See you guys. Morning guys, it's our 5th day post-operative natin. So today guys, meron kami ito magtutour kami, island hopping, tsaka activities. Nantay lang namin yung bangka para sumundo sa amin, para magdala sa amin sa island sa mga activity area. So ito na yung update natin. Medyo maga pa rin yung mukha natin. Same. Ayan, kahagabi start ko na mag-warm compress sa tenga kasi nga medyo pasa siya. May pasa. Akala ko necrotic na siya. Nagkaroon nga, nadagdagan niya yung ilong natin pagkatapos yung tenga naman yung mapuputol. Oh, no! So ayan, ito yung Boracay during morning. Ayan. 9 AM ngayon dito sa Boracay. Yun nga guys, iniwan na nila tayo. Bawal kasi tayo magbasa or maligo pa sa ngayon. So ayan, snorkeling sila. Ayan guys. Kawawa na tayo. Nagbabayad na yung manager natin.
subscribe sa My Chaotic World. Thank you guys. Good morning guys. It's my 6th day post stitches sa may tenga. Nahabol namin ang trip papuntang Iloilo. We're going to Iloilo for ML. Doon naman kami sa Iloilo magmo-Mobile Legend guys. Titignan natin kung mananalo kami. Comment down below kung wala ba kaming karapatang manalo. Mimiya. Second post up dito sa may Game Maras sa may Jordans. Kapag kami guys ng tour. Yun na lang kay ate. Ayun na tayo. Ano itong mango pizza? Baby back ribs with fruits and carrot and corn. Yun ang lunch natin for the day.
Nakita natin yung cameras. So, ang main product nila dito ay mangoes. Guys, so, punta ngayon tayo sa may Bacolod. Dito tayo sa may Iloilo or bumibili kami ng cake para sa Supercar. So, kumain na kami ng ticket papuntang Lacawon Resorts and Makawit. Guys, nandito tayo ngayon sa Lacawon Beach Resort. Today guys, balik tayo sa clinic ni Dr. Vasquez para for removal ng sutures. Dapat nung isang araw pa to kasi nasa out of town tayo kaya ngayon tayo lang babalik. So, good luck guys! Gumagawa pa rin siya.
Hi, welcome guys. Ito yung update natin sa ating rhinoplasty. Post 2 weeks na tayong post-op. So, ayan, nawala na yung medyo wala na pong marka yung sa ilong natin. Tinanggal na nga yung kasi tinanggal na yung sutures last December 12. Tapos, ayan, ito yung sa tenga ko pa rin meron pa rin, siya. Hindi ko pa rin matanggal yung tawag dito, langib yata yun, langib. Parang, basta, nandiyan pa siya. Hindi ko siya matanggal. So, guys, nandito tayo ngayon sa Don Bosco Church on the Hill dito sa so mag-aabay tayo sa kasama aking friend si Carl tsaka si Mark. So this is my day 17 post-op. So guys, wala tayong dalang mic kaya medyo mahina yung ating so today guys, 1 month na almost a month na yung rhinoplasty surgery natin. So ang follow up natin ngayon kay Dr. dito sa may Vasquez. So see you later guys. So yun nga guys, na kausap ko si Dr. Vasquez dun sa second follow up natin kahapon. So ayun, natuwa siya kasi ibang itsura ko dun sa sa picture ko bago ako operahan. So pinicturean kasi ako ng naka-front, tapos naka-side, tapos medyo nakatingala. So parang sabi niya super tanda ko dun sa picture, which is matanda naman talaga tayo. Tapos medyo bumata daw ako. Sabi ko kay doktor, grabe kang pambobola yun. No? Sabi, ilong lang pinagawa ko. So, yun nga, medyo bagay daw sa akin. So, comment down below, guys. So, sabi naman ni Doc din, ayun nga, kasi hindi ko na siya masyado in-interview. Pero alam niya, sabi ko, iba-vlog ko naman to. Tapos, hindi ko na siya masyado in-interview kasi nga, marami nag-antay sa labas ng mga patients. Naintindihan ko naman, ayaw ko rin namang yung nag-aantay ako, sobrang tagal rin kasi minsan mga ibang pasyente, minsan dami rin tanong pag nagpapakonsult. Pero yung tinanong ko lang naman yung mga common questions na naisip ko lang, then itanong bago ako nga magpalab. Yung mga inisip ko na kung ano mga tatanong ko para mabilisan na. So yung una, yun nga sabi ko kung kasi walang ALAR, sabi kasi yun ang friend ko, dapat may ALAR trimming kasi nga medyo malaki ilong natin. So sabi niya, pagka may ALAR trimming, so yun nga, para daw pang babae, nagiging labas na nose at saka hindi na siya mukhang natural. Tapos ang sinabi ko pagka mag-travel like abroad, kasi nga minsan maano sila sa mga pictures natin, mga ID, lalo na yung picture ko sa passport, boss. Nagkumuha ako nung last lang, kailan ng December, yun lang, ng license ID. So ibang yung picture ko doon, medyo okay na yung ilong. So baka magkaroon ng lalo na baka kung kailan paalis na, tsaka magkaroon ng problema. So sabi niya kung if ever naman, pwede naman niya akong bigyan ng medical certificate. Tapos yung tanong ko, pwede ba ako sa physical activities. So sabi niya like basketball ba, ganun. Di ba mga contact sports, di ba
nakakatakot kasi baka masagi yung ilong. Sabi niya naman, pwede daw kasi Gore-Tex naman daw yung nilagay. Sabi niya, Gore-Tex naman nilagay, tapos hindi, unlike sa silicone, hindi kasi siya makapit sa balat. So yung Gore-Tex yata is makapit siya sa balat, sa laman, para hindi siya yung namumove-move. Hindi siya nadidislocate siguro. So yun, okay naman daw doon. Tapos, yun lang mga tinanong ko lang yung yun lang yung mga common na naisip kong itanong sa kanya. So hindi na ako talagang sandalian lang yung namin. Iinan niya lang rin. Chinek niya lang rin yung kung may natirang sutures. Malinis naman daw. Tsaka nurse naman tayo. So, marunong naman tayo mag-alaga ng sugat. So, yun lang guys. Hope na gustuhan nyo yung natin. Yung video natin na aking journey ng rhinoplasty natin. So, maraming salamat guys. Hanggang dito na muna tayo. So, thank you. Nag-vlog kasi ako, Dok eh. Talaga? Vlog ko yung ko. Eto, pakita mo nga itong before. Yung rhinoplasty journey ko. Yan, si Doc Vasquez. Ayan. Ayan, yung before. Bumata daw, sabi ni Doc, bumata. Totoo ba? Comment down below.